Pero alam mo ba, kung gaano ko ipinagdasal na sana nga, hindi mo kami iniwan. Ikaw ang nagturo sa akin na pwede rin palang mahalin ng isang tulad kong may anak na. Dear Amihan Stories presents The Playboy's Instant Daughter. Written by Binibining Manunulat. Ay palaka! Impit na hiyaw ni Natalie nang pumasok siya sa common bathroom ng mansyon ng mga kaliyahan at aksidenteng madatnan doon ang kanyang amo na si Senyorito Ret. Napapikit siya. Hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon niya. Kung mahihiya ba siya dahil naaabutan niya sa ganun tagpo ang amo o mas uunahin niya ang takot na baka masisanti siya dahil sa nangyari. Nakangising lumapit sa kanya ang lalaki. You like me that much, ha? Na maging sa pagligo ko, sinusundan mo ko. Punong-puno ng sarkasmo ang tinig nito. Nanlaki ang mga mata ni Natalie. Sinusundan? Hindi ka ho ganong kapugian sa mga mata ko para hanggang sa pagligo'y susundan kita. Isa pa ho, common bathroom to. Madalas nakalanto sa mga kasambahay nyo kaya ako pa nga ho ang dapat mag-isip ng masama. Pabalang na sagot niya. Festy ha? Panunuya ng lalaki, saka lumapit pa sa kanya. Sirang hot shower sa bathroom ko, kaya ito na muna yung ginamit ko. Mali ko bang hindi ka marunong kumatok man lang at magtanong kung may tao dito sa loob ah? Napanguso siya. May point ang lalaki pero kasi nasanay na siya na palaging walang tao doon kaya hindi na niya naisip na kumatok at dire-diretso na lang na pumasok sa loob. Mabilis siyang lumayo rito. Yun nga lang ay hindi niya napansin na basa palang sahig na nilalakaran niya dahilan para madulas siya. Napapikit siya at inaasahan ang pagbagsak niya sa sahig. Ngunit ilang segundo nang lumipas ay wala naman nangyari sa kanya. Ngunit ramdam niya ang isang mainit at makisig na bisig na nakapalibot sa katawan niya. Dahan-dahan siya nagmulat. Sinalo pala siya ni Senyorito Ret. Careful princess, anito. Umismid siya. Tumayo na siya ng ayos. Handa na sana siyang umalis nang mapasigaw dahil nang makalayo ng kaunti sa lalaki. Bumagsak naman ang tuwalya na nagtatakip sa pang-ibabang parte ng katawan nito. Kitang-kita niya ang mahaba at tayong-tayo na kaibigan nito. Oh my God! Sigaw niya sabay talikod. Narinig niya ang pagtawa ng amo. Hindi man lamang ito na alarma sa nakita niya at mukhang proud na proud pa. What? Acting like a virgin? Anito. Sino hindi mapapasigaw kapag nakita yan? Humalakhak si Red. Dapat nga magpasalamat ka pa dahil nagkaroon ka ng chance na makita tong kaibigan ko. Sa dinami-rami na babae nag-aasam na makita at mahawakan. May bagyo ho ba? Sagot niya. Kunwari ka pa nahihiya gustong-gusto mo naman ang nakita mo. Sagot nito. Sinong gustong-gusto? Ang kapal naman ng mukha mo. Sige nga, baka nandito ka pa rin hanggang ngayon kung talagang hindi mo nagustuhan ang nakita mo. Napaisip si Natalie. Oo nga naman, bakit kasi naroon pa siya? Isang masamang tingin pa muna ang iginawa niya rito bago tuluyan lumabas. Nakalimutan niya ang dahilan kung bakit siya pumunta ng banyo. Iihi lang naman sana siya ngunit ganoon pa ang nangyari. Oh, bakit pulang-pula ka riyan? Tanong ni Shana. Katulad ni kasambahay din ito sa pamilya Kaliyahan at kalaunan ay naging kaibigan na niya. Umiling siya. Wala naman. Aligagang sagot niya. Teka, si Coco nga pala, nakita mo ba? Tanong niya. Hinahanap ang 4 taong gulang na anak na babae. As usual, magkasama ulit sila ni Senyora Alexandria. Alam mo naman na tuwan-tuwa yun sa anak mo. Sagot nito. Napanatag siya. Katatapos niya lang kasing maglinas sa attic nang dumiretso siya sa common bathroom. Hindi niya napansin ang anak. Mabuti na lang at kasama pala nito si Senyora Alexandria. Mabait si Senyora Alexandria. Tuwan-tuwa ang ginang sa pagiging makulit at bibong bata ng kanyang anak, na ito pa ang nagpupumilit sa kanya na dalhin sa trabaho ang bata. Kapag nagtatrabaho siya, ito ang madalas na nagbabantay kay Coco na labis niyang ipinagpapasalamat dahil tuloy-tuloy ang pagtatrabaho niya. Natalie, pinapasabi ni Senyorito Ret na linisan mo raw ang kwarto niya. Utos sa kanya ni Manang Rita. Ito ang mayordoma sa mansyon. 20 anyos pa lamang ito ay nangangatulong na sa mga kaliyahan.
Ngayon ay 70 anyos ng matanda, kaya mahal na mahal ito ng kanilang mga amo. Ho, Manang, trabaho ko po yun ani siya na. Sa susunod ka na lang maglinis, wala akong magagawa dahil iyon ang utos ng senyorito. Sagot ni Manang Rita. Ngayon na po ba ako maglilinis, Manang? Baka naroon pa po si senyorito Ret. Sagot niya. Hindi niya maiwasang mapaisip. Bakit kaya siya ang pinaglilinis ng senyorito sa kwarto nito? Tungkol na naman ba ito sa nangyari kanina? Kung sa bagay, may kasalanan din naman siya. Imbes na humingi ng paumanhin ay inaway-away pa niya lalaki. Sana lang ay huwag siya nitong tanggalin sa trabaho. Mahirap pa namang mawala ng trabaho ngayon, lalo na't nag-aaral ng anak niya. Oo, yun ang utos niya. Ani Manang. Napatango na lang si Natalie. Kumuha muna siya ng mga gamit panlinis bago pumunta sa kwarto ng kanyang amo. Natroma na yata siya sa nangyari kanina. Medyo kinakabahan siya habang kumakatok sa pinto ng lalaki. Ilan sandali pa, nakangiting pinagbuksan siya ni Senyorito Red. Kamin. Anito sabay hila sa kanya papasok sa loob. Iyon ang unang beses na pumasok siya doon. Kaya hindi niya napigilan na ilibot ang paningin sa buong silid. Guwapo ang boss niya, pero sobrang salaula naman ito. Ang daming kalat sa kwarto nito kahit na araw-araw naman yung nililinisan ni Shana. I want my room clean, Miss Garcia. Kaya mo ba? Anito sa kanya. Binagyo ba tong kwarto mo, senyorito? Hindi niya mapigilang itanong sa lalaki. Sabay turo sa mga kondom na nakapatong sa ibabaw ng kama nito. Hindi pa yun gamit. Ang dami nun Komento niya bago pa mapigilan ng sarili. Gusto mo subukan natin? Tanong nito sa kanya. Inis niyang hinarap ang lalaki. Sira na po ba yung ulo niyo? Maaga po ako nabuntis pero hindi po ako kaladkaring babae na basta na lang papayag sa gusto mo. May dignidad po ako. Mahirap lang po ako at yun lang ang kaya kong ipagmalaki. Sagot niya. I'm sorry. I didn't mean it that way. Hingin pa umanhin ito. Sa kabilang banda ay tahimik na pinapakiramdaman ni Ret si Natalie habang abala ito sa paglilinis ng kanyang kwarto. Umakto siyang abala sa trabaho sa kanyang laptop pero ang totoo ay puno ang isip niya tungkol dito. Binibiro lang naman niya ang babae kanina. Hindi niya sinasadya na makapagbitiw ng ganun salita. Senyorito, tawag nito sa kanya. Agad siya napaningon. May kailangan ka? Tanong niya. I-vacuum ko na ho kasi itong kwarto nyo. Medyo maingay yun at nagtatrabaho pa kayo. Baka makaistorbo ako sa inyo. Anito, napatango siya. Ayos lang, tapos na rin naman itong ginagawa ko. Sigurado ho kayo? Oo. Sagot niya saka sinara ang laptop. Sanay na rin naman ako sa ingay. Ngumiti si Natalie pero may bakas ang pag-alinlangan sa mga mata nito. Sige ho, mahina nitong sabi. Ilan segundo pa lumipas bago siya muling nagsalita. Pasensya ka na sa nasabi ko kanina. Kahit na binibiro lang kita, alam kong hindi pa rin maganda na nagsalita ako ng ganun. Hindi niyo naman po kailangang humingi ng tawad. Wala lang naman po sa akin yun at hindi naman po ako ganun kasensitive. Sadya nagulat lang din po talaga ako sa sinabi niyo kaya ganun na lang yung naging reaksyon ko. Tumango siya. Hindi na niya inabala pa ang babae. Lumabas na siya mula sa kanyang kwarto para hayaan itong maglinis. Papunta na sana siya sa kitchen para kumuha ng makakain nang maabutan niyang ina sa living room kasama si Coco, ang anak ni Natalie. Naglalaro ang dalawa doon ng mga stuffed toy, giliw na giliw ang kanyang ina sa bata. Mas masaya sana ako kung ang apo ko sa iyo makakabanding ko ng ganito anak. Anang kanyang ina. Napangiwi siya sa katinabihan ng inang nakaupo sa sofa. Where is your father, ma'am? Bakit parang si Natalie lang ang nagpapakahirap sa pagtatrabaho? Kuryosong tanong niya. Bumuntong hiningang kanyang ina. Hay, hindi ko alam kung ano nangyari sa totoong tatay ni Coco. Pero yung ex-boyfriend ni Natalie, kakabreak lang nila last week sa hindi ko malaman dahilan. Sagot nito sa kanya. Bakit mo naman naitanong? Do you like her? Nagulat siya sa naging tanong nito. What, ma'am? No, I was just asking. Ang depensibo naman masyado. Masungit na sagot ito. Stop it, ma'am. Alam mo naman kung ano yung mga tipo ko sa babae. Inis niyang asi. Tumango ito sa ngumiti. Anyway, walang napag-iiwanan si Natalie sa anak niya kaya hinahayaan ko siyang dalhin dito ang bata.
Tinitigan niya ang bata. Abalang-abala ito sa paglalaro ng princess nitong stuffed toy. Ang cute-cute ng bata. Parang mini version ng sariling ina. Hi, Coco. Bati niya rito. Kumain ka na ba? Gusto mong sumabay kay Tito Red kumain? Tanong niya rito. Nagningning ang mga mata ng bata. Opo, I want cookies po. Sagot nito. Ngumiti siya sa kabahagyang ginulo ang buhok ng bata. Ito naman nilalaro ko pa si Coco. Kinukuha mo na siya agad sa akin. Nakasimangot na reklamo ng kanyang ina. Humalakhak siya. Ayaw mo kasing pakainin Sagot niya. Binuhat ni Red si Coco papuntang kitchen. Ikinuha muna niya ng cookies ang bata bago siya gumawa ng egg sandwich na para naman sa sarili. Gumawa na rin siya ng fresh orange juice para may inumin sila. Do you like cookies, Coco? Tanong niya sa bata. Tumango ito. Opo, palagi po akong ginagawa ni Mama ng cookies. Sagot nito. Nasaan po si Mama? Tanong nito. Oh, nasa kwarto ko siya naglilinis. Habang kumakain sila ni Coco ay dumating sa kusina si Natalie. Nakangiti ang bata habang nag-e-enjoy sa pagkain ibinigay niya. Kanino galing ang cookies mo, anak? Tanong ni Natalie sa bata. Kay Daddy po. Sagot ni Coco. Nangunot ang noon niya. Daddy? Naguguluhang tanong ni Natalie sa anak. Itinuro siya ni Coco. Siya po. Pinigyan po ko ni Daddy ng cookies. Siya po yung Daddy ko, di ba, Mama? Kita niya ang pamumula ng mga pisngi ni Natalie. That's not nice, Coco. Hindi mo pwedeng basta-basta nalang tawagin na Daddy ang kung sino-sino. Pero kamukhang-kamukha niyo po yung Daddy na nasa panaginip ko, Mama. Malungkot na sabi ni Coco. Naawa naman siya sa bata. Binuhat niya ito at iniupo sa kanyang kandungan. Huwag ka na malungkot, Coco. Pwede mo pa rin naman akong tawagin Daddy kahit na hindi akong totoo mong Daddy. Sagot niya sa bata. Hindi niya alam kung anong pumasok sa isip niya at nasabi niya yun. Sabay-sabay sila napalingon nang marinig ang sunod-sunod na palakpak galing sa entrada ng kitchen. Naroon ang kanyang ina na mukhang kanina pa yatang nakikinig sa pinag-uusapan nila. So, magiging apo ko na pala talaga si Coco. Komento ng kanyang ina. Tumawa si Coco. Lola naman po talaga kita, di ba? Tanong ng bata. Nalaki ang mga mata ni Natalie. Mukhang hindi inaasahan ang sinabi ng anak. Coco, mag-sorry ka. Hindi maganda yung ginagawa mo. Saway nito sa anak. It's okay, Natalie. Ako yung nagturo kay Coco na tawagin akong Lola, lalo na't yung sarili kong anak ay hindi man lamang ako mabigyan ng apo. Sagot ng kanyang ina. Natawa na lang siya. Sa kahit na anong paraan talaga ay isisingit at isisingit ng ina ang tungkol sa pagkakaroon niya ng sariling pamilya. Mami naman, akala ko ba iayos sa sayo na si Coco ang inalagaan mo? Bakit nadamay na naman ako dyan? Ungot niya rito. Look at your daddy, Coco. Umaarte pa siyang bata, gayong may anak na nga siya. Sumbong ng kanyang ina sa bata. Napailing siya nang tumawa sina Coco at Natalie. Coco is just a child. Mahirap lumaki ang isang bata na walang kinikilalang magulang. Kaya kung doon man lang ay makakatulong sila ng mami niya, ay willing siya maging father figure ng bata. Wala namang mawawala sa kanya. Maraming salamat po sa inyo. Hindi niyo po alam kung gaano ko ito'y pinagpapasalamat. Ani, Natalie. Ngumiti lang silang dalawa ng kanyang ina. Stay out si Natalie sa trabaho. Pagdating ng 6:00 ng gabi, umuuwi na silang dalawa ni Coco. Nang makauwi sila ay nagulat siya na makita kung gaano karumi at kagulo sa kanilang bahay. Anong nangyari po, Mama? Tanong sa kanya ni Coco. Hindi ko rin alam, baby Sagot niya, saka pinagmasdan ang buong bahay nila. Maliit lang naman ang bahay, kaya kung may pumasok man na kawatan, tiyak na makikita niya rin agad. Papa? Tawag ni Natalie sa kanyang ama. Tita Lois, Mira? Tawag niya sa mga kapamilya ngunit wala pa ring sumasagot. Hawak ang kamay ni Coco ay dali-dali silang pumunta sa kwarto ng ama at kanyang madrasta. Pagtulak niya ng pinto, nagulat siya na makitang nakatali sa kama ang tatlo habang may 2 lalaki na nakatutok ang baril sa mga ito. Papa! Sigaw niya. Ikaw ba si Natalie? Tanong ng isa sa mga lalaki sa kanya. Kinakabahang tumango siya sabay tago kay Coco sa likuran niya.
Anong kailangan niyo sa amin? Bakit itinali niyo pamilya ko? Tanong niya. May utang na 200,000 piso ang tatay mo. Ilang beses namin siyang pinagbigyan na mag-extend sa pagbabayad pero hanggang ngayon kahit ang interes ay hindi pa rin nila nababayaran. Sagot ng lalaki sa kanya. Nagulat siya. 200,000? At mukhang sa sindikato pa kinuha. Saan sila kukuha ng ganong kalaking halaga para ipambayad sa mga ito? Nanlamig ang pala ni Natalie. Ramdam niyang mahigpit na kapit ni Coco sa laylayan ng suot niya. Hindi totoo yan. Umiiling niyang sabi. Hindi uutang si Papa sa sindikato. Natawa ng mahina ang lalaki, may hawak ng baril. Hindi namin trabaho magsinungaling. May pinirmahan siya, may kasunduan, at may palugit na nag-expire na kanina. Anak. Paos sa tawag ng ama niya mula sa kama. May pasang kaliwang mata nito at may dugo sa gilid ng labi. Pasensya ka na. Nadadamay ka pa sa mga pinagagagawa ko. Papa, ano to? Nanginginig ang boses niya pero pinilit niyang maging matatag. Hindi pwedeng makita ng mga ito ang takot niya, lalo na si Coco. Lumapit ang bahagyang isa pang lalaki at itinutok ang baril sa ulo ng ama niya. 2 araw. Yun lang ang ibibigay namin sa'yo. 2 araw para magbayad ng 200,000. Kapag wala, ibinaba nito ang tingin kay Coco. May kukuhanin kami bilang kapalit. Huwag! Napasigaw si Natalie at mas hinigpitan ng yakap sa anak. Huwag niyo siyang idamay, akong kausapin niyo! E di ikaw magbayad. Malamig na sagot ng lalaki. O may ibang paraan para makabawi ang pamilya mo. Alam niya ang ibig sabihin ng tingin nito. Nanggigigil ang sikmura niya sa galit at takot. Wala kaming ganong pera. Diretso niyang sabi. Pero magtatrabaho ako. Hahanap ako ng paraan. Huwag yun lang silang saktan. Nagkatinginan ng 2 lalaki bago tuluyang ibinaba ang baril. 2 araw lang. Ulit ng isa. Babalik ulit kami. Siguraduhin mo lang na may pambabayad ka na pagkatapos nun. Bago pa lumabas ang mga kalalakihan, ay sinadya pa ng isa na itulak siya sa balikat. Halos matumba siya na dahil doon. Mabuti na lang at nakahawak siya sa pinto. Pagsara ng pinto at tuluyang mawala ang yabag ng mga ito, ay dali-dali niyang tinanggal ang tali sa ama at madrasta. Papa, bakit? Mahina pero puno ng hinanakit na tanong niya. Napayuko ang ama niya. Nagkasakit si Mira. Kinailangan namin ng malaking pera. Akala ko makakabayad ako agad. Lumobo ang interes. Hindi ko na kinayang bayaran. Napapikit si Natalie. 2 araw lang ang meron siya. 2 araw para maghanap ng 200,000 piso na ipambabayad sa mga lalaking yon. Napaka-imposibleng makahanap siya ng pera sa ganong kadaling panahon. Pero habang nakayakap sa kanya si Coco, alam niyang wala siyang karapatang sumuko. Huwag kayong mag-alala. Mariin yan sabi. Kahit na maging siya hindi alam kung saan kukuha ng lakas. Akong bahala. Hindi ko hayaang may mangyari sa inyong masama. Sa loob-loob niya, iisa lang ang naiisip niyang tao na maaaring makatulong. At alam niyang kapalit ang tulong na yon, may kapalit ding hindi niya sigurado kung kaya niyang ibigay. Pero lahat ay gagawin niya para sa pamilya. Hindi man sila nagkakasundo ng kanyang pamilya, ang pamilya ay pamilya pa rin at hinding-hindi niya tatalikuran ng pamilya na meron siya. Kung pamilya nga ba ang turing ng mga ito sa kanya. Hindi siya agad nakatulog ng gabing yun. Nakaupo siya sa gilid ng kama. Pinapanood ang mahimbing na pagtulog ni Coco. Mahigpit ang yakap ng bata sa unan. Tila ba kahit sa panaginip ay ramdam pa rin ito ang nangyayaring kaguluhan kanina. 2 araw para maghanap ng mauutangan. Paulit-ulit na umuukit sa isip niya ang mga salitang yun. Bumuntong hininga siya at dinampot ang lumang cellphone. May isang pangalan sa contact list niya na matagal na niyang iniiwasan. Si Rafael. Ilan segundo siya nakatitig sa screen bago tuluyang pinindot ang tawag. Sa pangatlong ring, sinagot na nito ang tawag. Hindi ka basta-basta tumatawag ng ganitong oras kung hindi emergency. Ang malamig ngunit kalmadong boses ng lalaki ang bumungad sa kanya mula sa kabilang linya. Anong kailangan mo, Natalie? Napapikit siya sandali. Kailangan ko ng tulong mo. Natahimik sa kabilang linya. Magkano? Derechahan tanong nito.
Ganon talaga si Rafael, walang paligoy-ligoy. 200,000. Sagot niya na halos pabulong. Bahagyang natawa ang lalaki. At bakit ko ibibigay sa'yo yan? Lumunok siya. May utang si Papa sa sindikato. Babalik sila sa loob ng 2 araw. Kapag hindi kami nakabayad. Anong sindikato? May biglang pagbabago sa tono nito. Mas seryoso at mas matalim na ngayon. Hindi ko alam kung anong grupo. Pero armado sila. At mukhang hindi sila nagbibiro sa mga banta nila sa amin kanina. Muling natahimik ang lalaki. Kinakarma ka na ba? Tanong nito bigla. Rafael, please. Nanginginig ang boses niya. Hindi ko ito ginagawa para sa sarili ko. Para to kay Coco. Natatakot ako na baka pating anak natin ay madami sa kaguluhang to. Mahabang buntong hininga nito ang narinig niya. Magkita tayo bukas. Saan dito sa wakas? 7 a.m. sa dati. Humigpit ang hawak niya sa telepono nang marinig ang sinabi nito. Sa cafe kung saan sila una nagkakilala, kung saan nagsimula ang lahat, at kung saan di nagtapos. Okay, mahina niyang sagot. Isang bagay lang gusto kong malaman mo, Natalie. Dagdag pa nito bago ibaba ang tawag. Kapag tinulungan kita, may hingin din akong pabor mula sa'yo. At alam mo na kung ano yun. Malalim na bumuntong hininga si Natalie. Alam na niya agad kung ano ang hinihiling nitong kapalit sa pagtulong nito. Nagiwalay sila ni Rafael noon dahil hindi nito nagustuhan ang sabihin niyang buntis siya kay Coco. Imbes na ipagpilitan dito ang responsibilidad sa kanila ng anak, mas pinili niyang buhayin mag-isa ang bata. 3 taon si Coco na magkaroon silang muli ng komunikasyon. Buwan-buwan na ito nagbibigay ng sustento sa kanilang anak. At sa mga buwan na yon, paulit-ulit itong sinasabi sa kanya na magbalikan na sila para sa anak. But she refused him all the time. Wala na siyang nararamdaman para kay Rafael. Ngunit ngayon na malaki na ang pangangailangan ng pamilya niya, mukhang wala na talaga siyang magagawa kundi ang bumalik sa tabi nito. Kinabukasan, maaga pa lang ay nasa bahay na ulit sila ng mga kaliyahan. At gaya ng dati, kinuha na naman ni Senyora Alexandria ang kanyang anak para makapagtrabaho siya ng maayos. Ganon kalaki? Gulat at tanong ni Shana nang maikuwento niya rito ang nangyari ng nagdaang gabi. Naglilinas silang 2 sa hardin dahil may darating na bisita ang mga kaliyahan. Sila lamang 2 naroon kaya mayala silang nakakapagkwentuhan. Tumango siya. Hindi nga rin ako makapaniwala. Bakit ikaw pa yung problema niyan ngayon? Hindi man lang nga nila maalagaan si Coco habang nagtatrabaho ka rito eh. Mabuti pa si Senyora Alexandria na hindi niya naman kaano-ano araw-araw na inaalagaan ng anak mo. Sermon nito. Wala naman akong choice eh. Pamilya ko pa rin sila, Shana. Hindi ko sila basta-basta pwedeng pabayaan. Sagot niya. Anong plano mong gawin ngayon? Ang laki-laki ng 200,000. Saan ka kukuha ng ganong kalaking pera? Sa tatay ni Coco. Nagsabi na ako sa kanya kagabi at pumayag naman siya. At anong kapalit? Gusto niyang maging buong pamilya na kaming 3. Bakit parang malungkot ka? Hindi ba dapat masaya ka dahil magkakaroon na ng kumpletong pamilya si Coco? Bumuntong hininga siya. Yun ang pangarap ko para kay Coco. Pero hindi kasama si Rafael. Alam mo naman na bukod sa hindi niya pagtanggap sa anak namin nun, paulit-ulit niya rin ako sinasaktan sa tuwing makakainom siya. Natatakot lang ako na baka pati sa anak namin ay gawin niya rin yun. Paano naman kung hindi? Siyempre, anak niya si Coco, imposible naman nasaktan niya ang bata. Sana nga ganun ang pag-iisip niya. Kung itry mo kaya na humingi ng tulong kina Senyora, mali mo matulungan ka pa nila sa problema mong yan, di hindi mo na kailangang isipin ang pakipagbalikan sa ex mong walang kwenta. Nakakahiya siya na eh. Mas uunahin mo pa bang hiya kaysa sa kapakanan ng anak mo? Susubukan ko magsabi mamaya. Matapos silang maglinis sa hardin, nautusan naman siya ni Manang Rita na isundulinisan ang kwarto ng kanilang senyorito. Agad siyang pumunta roon at ganoon na lamang ang gulat niya nang pagpasok sa loob ay ang nakahubad itong katawan ang bumungad sa kanya. Pangalawang beses na ito, bakit ba hindi siya nilulubayan ng tukso? Ipokrita siya kung itatanggi niyang wala lang sa kanya nakikita. Kahit na sinong babae siguro ay maglalaway kapag nakita ang katawan ng kanilang amo.
Do you like the view? Tanong ng lalaki. Agad na tumalikod si Natalie. Ramdam niyang pamumula ng pisngi. Napansin kaya nitong paglalaway niya? Sorry po, senyorito. Akala ko walang tao rito kaya nagtuloy-tuloy na ako papasok sa loob. It's okay, hindi naman ako conservative. Natatawang sagot ito. Narinig ko nga palang pinag-usapan niyo ni Shana kanina. Kailangan mo ng pera? Tanong nito sa kanya. Umingos siya. Chismoso rin pala kayo, senyorito. Narinig niya ang paghalakhak nito. Just answer my question, okay? Tumango siya. Opo. May inutangan kasi ang tatay ko ng mga sindikato at kailangan na yung mabayaran sa loob ng 2 araw kundi baka may gawin silang masama sa pamilya ko. Pero nakahiram na naman po ako ng pera sa tatay ni Coco. Siya na yung tutulong sa amin. Bakit hindi mo naisipan lumapit sa akin? May mga kaibigan akong pulis na pwedeng tumulong sa'yo. Pwede rin kitang pahiramin ng pera. Anit, napanganga siya. Hindi niya inaakalang mag-aalok ng ganoon ang amo. Talaga po? Pero malaking pera po kasi ang kailangan ko. Hindi ko po alam kung kailan kita mababayaran. Sagot niya. Well, let's have an agreement then. Agreement po? Tumango-tango ang binata. Pag-alis yung kagabi ni Coco, kinausap ako ng mga magulang ko. Gusto na nila magkaroon ako ng girlfriend, ng sariling pamilya. Wala pa sa plano ko yun ngayon dahil ang gusto ko ay mas pagtuunan pa ng pansin ng mga negosyo namin. Yun nga lang, nagbanta sila sa akin na kung hindi pa ako magkakaroon ng girlfriend, ay tatanggalan nila ako ng karapatan na pamunuan ng kumpanya namin. At yun ang ayaw kong mangyari. Kuwento nito. Ano naman pong kinalaman ko dyan, senyorito? I want you to pretend to be my girlfriend, Natalie. In exchange, babayaran kong utang ng pamilya mo. Pwede rin akong tumayong father figure para kay Coco at hindi nila kailangang malaman ng arrangement na meron tayong dalawa. We will keep it a secret. Pagpapatuloy nito. Po? Paano mga magulang mo? Papayag ba sila na ako lang ang girlfriend mo? Puro problema na po ako sa buhay, senyorito. Ayoko na po madagdagan pa mga problema ko. Anya. Hindi mo ba nakikita kung gaano kagusto ni Mama si Coco? Sa tingin mo ba magagalit siya kapag sinabi kong girlfriend kita? Tanong nito. Sir, iba naman po kasi yon. Opo, tuwan-tuwa si Senyora Alexandria sa anak ko. Pero ibang usapan na kapag sinabi mong nobya mo ko sa kanila. Alam ko pong mabait ang pamilya niyo pero sigurado po akong mas gugustuhin nila na magkaroon ka ng pamilya na matatawag mong sa'yo talaga. I'll pay you 100,000 pesos each month. Wala tayong ibang gagawin kundi ang magpanggap na boyfriend at girlfriend. At syempre, kailangan nating ipakita sa mga magulang ko na sweet tayo sa isa't isa. Sa kabilang banda ay pamimilit ni Ret sa dalaga. Nakita niyang malalim na pagbuntong hininga nito. Naiintindihan niya na mahirap nga rin naman talagang magdesisyon tungkol sa mga ganoong bagay. Hindi mo na kailangan lalahanin kung may tatrato ba ng maganda si Coco dahil kilala mo naman ang pamilya ko. Dagdag pa niya. Pumapayag na po ako, senyorito. Sagot nito, napangiti siya. Pero paano po natin paniniwalain sina senyora na mag-boyfriend at girlfriend tayo? Tanong nito. Yayayain kita mag-date mamaya sa harapan nila lahat. Isasama din natin si Coco. Anya. Tumango si Natalie. Basta yung pangako mo po ha. Pangako ko rin na aayusin kong pagpapanggap sa harapan ng mga magulang mo para sulit naman ang ibabayad mo sa akin. I hate broken promises, Nat. Kaya makakaasa ka. Salamat din sa pagpayag mo. Matanong ko lang, senyorito. Bakit mas gusto mong bayaran ng isang katulad ko para magpanggap na girlfriend mo kaysa maghanap na lang ng babaeng tunay mong mamahalin? Napabuntong hininga si Ret bago sumagot. Ilan segundo siya natahimik. Tinitimbang kung sasabihin ba niyan totoo o hindi. Hindi lahat ng relasyon ay kailangang may kasamang pagmamahal. Mahinahon yan sabi. Minsan, mas madali pa magkaroon na lang ng kasunduan kaysa sa damdamin. Nangunot ang noon ni Natalie. Hindi po ba kayo naniniwala sa pag-ibig, senyorito? Bahagya siya natawa. Naniniwala ako, sagot niya. Pero alam ko rin na hindi para sa akin yun. Bakit naman po? Dahil nakita ko na kung paano yun sirain ng isang tao. Natahimik si Natalie. Ilan segundo itong natahimik na tila ba inaalisa siya. May nanakit po ba sa inyo? Maingat itong tanong. Umiling siya. Hindi ako. Pero nakita ko kung paanong nalugmok si Mami dahil doon. Nagulat ito. Ang senyora? Hindi mo ba napapansin? Mapakla niyang tanong. Kung gaano kalamig ang relasyon ng mga magulang ko. Akala ko po, ganun lang talaga sila.
Sagot nito, na hindi lang talaga sila showy sa nararamdaman nila para sa isa't isa. Hindi sila ganun dati. Ani Red. Nung bata pa ako, akala ko perpektong pamilya namin. Hanggang sa nalaman ko na lang na may ibang babae ang ama ko. Bahagyang napasinghap si Natalie. Simula noon, dugtong pa niya. Parang may namatay sa loob ng bahay namin. Hindi na sila nag-aaway, pero hindi na rin sila nagmamahalan. Masakit yun panigurado para sa senyora. Mahina nitong sagot. Tama ka, sagot niya. Kaya ayoko maranasan yun. Ayoko mangako ng pagmamahal na hindi ko naman kayang panindigan. Pero hindi po ba mas masakit ang magpanggap? Tanong nito. Napatingin siya rito. Bakit mo naman nasabi? Dahil kahit alam mong pagpapanggap lang, may posibilidad pa rin na may masaktan ka. Masyado ka nag-iisip. Natural lang po siguro yun. Sa kasunduang meron tayong dalawa, seryoso niyan sabi. Walang dapat na masaktan. Sigurado po ba kayo riyan? Sigurado ako. Sandali sila natahimik. Maya-maya ay muling nagsalita si Natalie. May isa pa po akong tanong, senyorito. Ano yun? Bakit ako? Nangunot noon niya. Anong ibig mo sabihin? Marami naman pong ibang babae dyan. Sabi nito. Mga kaibigan nyo, kakilala nyo, yung mas bagay na magpanggap na girlfriend nyo kaysa sa isang katulad ko. Ngumiti siya. Dahil ikaw ang pinakaangkop sa lahat. Bakit po? Dahil hindi mo ako gusto. Natigilan si Natalie. Ano po? Kung may gusto ka sa akin, hindi ka papayag sa ganitong kasunduan. Paliwanag niya. Pero dahil malinaw sa'yo na trabaho lang to, mas magiging madali para sa ating dalawan lahat. Napakagat ng labi ang babae. Sigurado po ba kayo na wala akong gusto sa inyo? Pabirong tanong nito sa kanya. Tumaas ang isang kilay niya. Bakit? Meron ba? Wala po. Mabilis itong sagot. Napangisi siya. Yan, panunay lang na tamang desisyon ko. Mayabang po kayo, senyorito. Hindi yan pagiging mayabang. Praktikal lang talaga ako dahil ayoko lang talaga maging complicated ang lahat. Palusot ka pa, senyorito. Pasalamat ka't kailangan ko ng pera ngayon dahil kung hindi ako papayag sa kalukuhan mong to. Natawa siya. Mukhang magiging mahirap ang pagpapanggap natin kung lagi ba akong kinukontra. Hindi ko po kayo kinukontra. Sagot ni Natalie. Nagiging totoo lang po ako. Mahalaga rin yun sa isang relasyon kahit na nagpapanggap lang tayo. Kung ganun, sabi niya habang tumatayo sa kama. Simulan na natin ang unang eksena. Ngayon na po? Oo. Napatingin si Natalie sa kanya. Ano pong gagawin natin? Inilahad niyang kamay sa babae. Halika. Bakit po? Maglalakad tayo papunta sa sala. Bakit kailangan pa pong maghawak kamay? Tignan mo. Sabi niya habang bahagyang napapangiti. Kung ganyan ka palagi at walang sweetness sa akin, hindi talaga maniniwala mga magulang ko na may relasyon tayong dalawa. Nag-atubili si Natalie. Senyorito, ano? Hindi po kasi ako sanay sa ganito. Masasanay ka rin. Mukhang malabo pong mangyari yan. Bahagyan lumapit si Red sa babae at hinawakan ng kamay nito bago pa ito makaiwas. Simula ngayon, bulong niya. Ako na ang boyfriend mo. Kailangan mo maging komportable sa akin ngayon dahil hindi natin alam kung hanggang kailan tayo magpapanggap ng ganito na dalawa. Hindi niyo po na itatanong, pero lagi po akong bida sa mga school play namin noon. Magaling akong umarte kaya hindi na po ninyo kailangang matakot pa. Isa pa po, gagawin ko to para sa pamilya ko at gagawin ko po lahat para masigurado lang kaligtasan naming lahat. Napangiti siya. That's the spirit. Now, let's have a family date. Anya, sabay kindat sa babae. Hinihintay ni Natalie na magalit sa Senyora Alexandria nang ipagpaalam siya at si Coco na ilalabas si Red. Dumaan sa isip niya mga kadalasang nangyayari sa mga nobela o palabas kapag ang isang mayamang lalaki ay nagkaroon ng mahirap na nobya. Hinanda na nga niyang sarili para sa mga masasakit at sasabihin nito, ngunit hindi iyon kailanman dumating. Bagkus, nakita niya kung paano magningning ang mga mata ng senyora nang ipagpaalam sila ng anak nito. Saan mo ba sila balak na dalhin, Red? Kuryosong tanong ng Gina. Gusto ko po sanang bilan ng mga bagong damit at laruan si Coco, ma. Sagot ng lalaki. Ngumiti ang Gina. Mukhang tama nga yata talagang hinala ko, ha? Ibig sabihin ba nito? One woman man ka na talaga? Loyal ka na? Natawa ang lalaki. Mama naman, masyado mo po akong pinapaya sa harapan ni Natalie.
Natawa rin ang ginang saka siya nito binalingan. Naliligaw na ba sa iyong anak ko, Natalie? Tanong nito sa kanya, napipilang siya. Hindi niya alam kung paano sasagutin ang kung tutuusin simpleng tanong lang naman. O baka naman, nagpapanggap ka lang na sweet kina Natalie at Coco dahil alam mong consequences kapag hindi ka pa nagkaroon ng girlfriend, Red. Nanliligaw na po si Red, Senyora Alexandria. Pasensya na po kung hindi namin nasabi agad. Ayoko po sanang madaliin ang lahat lalo na para sa anak ko po. Nahihiyang sagot niya. Tumango-tango ang ginang. Of course, I understand. Pero sana kung magiging kayong dalawa na talaga ay ako yung una makakaalam niyan, okay? Hindi po ba kayo galit, Senyora? Kinakabahang tanong niya. Humalukip-kip ang ginang at nagtaas ng kilay sa kanya. Bakit naman ako magagalit? May ginawa ba kayong masama na dalawa? Tanong nito. Umiling siya. Wala po. So iniisip mo na katulad din ako ng ibang mayayaman na mata pobre. Mabilis siyang umiling. Hindi po ako nag-iisip ng ganong kailanman, Senyora. Pabuti dahil hindi naman ako ganon. Alam kong alam ni Red kung anong ginagawa niya kaya hindi ko na kailangan mga alam pa. Isa kang mabuti, masipag at mapagmahal na ina. Sino bang inang hindi gugustuhin na magkaroon ng nobyang katulad mong anak nila? Bonus ko na nga lang si Coco at meron na akong apo agad. Nagkatinginan silang dalawa ni Red. Nakangiti itong tumango-tango sa kanya. Maraming salamat po, Senyora. Ngumiti ang ginang. O siya, baka nakakagulo na ako sa mga plano niyo. Umalis na kayo't mag-enjoy. Thanks, Mom. Ani Red sa ina. Anong gusto mong unahing bilhin, Coco? Tanong ni Red sa kanyang anak na makarating sila sa isang mall. Itinuro ng bata ang bilihan ng mga damit. Halos panlakihan siya ng mga mata dahil kahit nasa malayo pa lang sila, ay kitang-kita niya agad na puro mamahali na mga tinda doon. Okay, let's go there. Nakangiting ani Red. Pagpasok nilang tatlo sa loob, agad na naghanap ng mga damit ang lalaki para sa anak niya. May nahagip ang mga mata niya na isang pink na dress sa tingin niya ay bagay na bagay kay Coco. Nilapitan niya yon at tinignan ng presyo. At gano'n na lang ang gulat niya nang makitang halos 10,000 na ang presyo noon. Tila napapasong ibinalik niya dress sa lagayan nito. Hindi niya kailanman nabilhan ng ganong kamahal na dress si Coco. Bukod sa hindi niya afford, ay hindi rin talaga praktikal. Mas gusto pa niyang mamili sa mga tiyangge o baratilyo kaysa gumastos ng ganong kalaki. Ano pang gusto mo, Coco? Pili ka pa na marami dyan. Ani Red sa kanyang anak. Tila bumalik naman siya sa realidad nang marinig ang tinig ni Red. Una niyang napansin ang basket na hawak-hawak na lalaki na halos mapuno na ng mga damit na pinagkukukuha ng kanyang anak. Agad siyang lumapit sa dalawa at inawat si Coco. Baby, okay naman na siguro kahit isang dress na lang ang piliin mo. Hindi natin kayang bayaran yan. At saka wala naman tayong pupuntahan para maisuot mo lahat ng yan. Anya sa anak. Ngumuso ang kanyang anak. Kita niyang pangingilid ng luha nito. Gusto man niyang pagbigyan ng anak, ayaw naman niyang magkaroon ng mas malaking utang sa amo. Tinanggal ni Red ang kamay niyang nakahawak sa basket. Sinamaan siya nito ng tingin na ikinagulat niya. Those are for Coco, Natalie. Ako nagsabi sa kanya kunin niya ang mga damit na gusto niya. Kaya ayaw mo lang siya. Anito. Senyorito, wala po akong pambayad sa mga yan. Ang mamahal pa niyan lahat. Tugon niya. I will pay for everything, okay? Just let me spoil my daughter this time. Anito. Nakagat niya ang pang-ibabang labi. His daughter. Hindi niya tuloy maiwasang matuwa. Sino bang hindi? Sanay siya na palaging hinuhusgahan dahil sa pagiging single mother. Noon, kapag may gustong manligaw sa kanya, ipinapakilala niya lang sa mga ito ang anak at lalayuan na siya. Pero itong si Red Kalyahan na kahit fake boyfriend niya lang, ay handa pang pagkagastusan ng anak niya. Wala nang nagawa pa si Natalie kundi hayaan ng dalawa sa gusto ng mga ito. Ilang pirasong damit din ang nabili ni Red para sa kanyang anak at umabot din yon ng 80,000 pesos. Hinayang na hinayang siya sa pera. Ang dalawa na may tuwan-tuwa pa nagyayaya sa toy store para doon naman mamili. Nagtitingin-tingin din si Red sa loob. Nang makita niyang ganoon din ang ginagawa ni Coco, ay mabilis niya itong pinigilan. Gusto ko po nun, Mama. Turo dito sa isang cinnamon roll na stop toy. Halos kasing laki na yun ng anak niya kaya sigurado siyang malaki rin ang presyo noon. Anak, ang dami mo na kasing nabiling damit kanina. Masyado na nakakaya sa Tito Ret mo. Paalala niya rito. Sinabi ko naman sa yung ayos lang, di ba? Para naman yan kay Coco.
Magkasundong-magkasundon dalawa habang nag-a-add to cart ang mga laruan. Napapailing na lang siya dahil wala siyang magawa para pigilan si Rhett na gumastos ng gumastos. Hindi niya rin naman mapigilan si Coco na masayang-masaya sa mga pinagbibili rito ni Rhett. Matapos silang mamili, sa isang restaurant sila dumiretsyon tatlo para kumain. Sa isang Japanese restaurant sila dinala ni Red. Hindi yung pamilyar sa kanya kaya hinayaan niya ng lalaki ang mamili ng mga kakainin nila. Nag-enjoy ka ba sa lahat ng ginawa natin, Coco? Tanong ni Red sa anak niya. Tumango si Coco. Opo, Tito Red. Ang dami nating nabili ng mga gamit ko po. Sagot nito. Gumiti siya. Baby, anong dapat mong sabihin kay Tito Red mo? Thank you, Tito Red. Sagot nito, sabay akmang hahadik sa pisngi na lalaki na hindi nito maabot dahil sobrang tangkad. Agad naman itong lumevel sa bata. Saka palang tuluyang nakakiss sa pisngi ni Red si Coco. Maya-maya pa, dumating na rin ang kanilang in-order. Kumakain na silang tatlo nang may makitang pamilyar na mukha si Natalie. Nandito ka lang pala, Natalie. Kanina pa kitang tinatawagan para ibigay sa iyo yung hinihingi mo. Nakangiting wika ni Rafael sabay sulyap kay Coco. Agad siyang tumayo at iniharang ang katawan sa sariling anak. Huwag kang gumawa ng gulo rito, Rafael. Mag-usap tayo na maayos. Anya. Mag-usap na maayos, Nat. Paano makikipag-usap na maayos sa'yo matapos ko kayo makita ng anak ko na masaya kasamang lalaki yan? Siya bang ipinalit mo sa akin? Kaya ba hindi mo ako mabigyan ng pangalawang pagkakataon para mabuong pamilya natin? Nag-e-eskandalo ka ni Rafael. Umalis ka na muna, pwede ba? Mahigpit siyang hinawakan ng lalaki sa kamay. Nagpupumiglas siya pero hindi siya nito binitiwan. Let her go. Bulong ni Rhett na nasa gilid na pala nila. Bakit? Sino ka ba ha? Boyfriend ka ba niya? Ikaw pala sumulo ng iniluwa ko na. Nakangising ani Rafael. Bago pa muling makapagsalita ang ex niya, isang malakas sa suntok ang ibinigay dito ni Rhett. Kung makapagsalita ka, akala mo kung sino ka. Iniwanan mo sila, di ba? Ngayon na may gumagawa ng dapat sana responsibilidad mo, nagwawala ka ng ganyan. Ana si Red. Umawat agad si Natalie. Hinawakan niya si Red. Tama na, pinagtitingin na tayo ng mga tao. Anya. Hindi ba't kailangan mo ng tulong ko, Nat? Tutulungan lang kita sa problema mo kung sasama na kayo sa akin ni Coco ngayon. Ani Rafael. Hindi sasama sa'yo magina ko. Ako ang tutulong sa kanila. Hindi kanila kailangan. Ani Red. Mas may karapatan ako sa kanila kaysa sa'yo. At pwede ba nung magina mo? Huwag kang mangialam sa amin. Bago pa mauwi sa away ang bangayan dalawa, pinili na ni Natalie na pumagitna at ilayo si Rafael para kausapin. Kakausapin ko lang siya. Dito lang muna kayong dalawa. Babalik din ako agad. Anya kay Red. Mukha nag-aalangan ito ngunit tumango rin. Lumabas silang dalawa ni Rafael mula sa restaurant. Hindi niya alam kung saan ito kakausapin dahil masyadong maraming tao sa mall. Nang may makita siyang isang coffee shop na walang masyadong customer, ay doon na niya hinila ang lalaki. Sino yun, Natalie? Ipinagpalit mo ako agad? Tanong sa kanya na lalaki. Natawa siya ng bahagya. Anong pinagsasasabi mo dyan? Ipinagpalit? Hindi ba dapat gano'n naman talaga dahil iniwan mo kami ni Coco ng mga panahong kailangan ka namin? Nandito na ako, di ba? Bumabawi na ako sa inyo. Kagabi nung tumawag ka para humiram ng pera. Alam mo ba kung gaano ako kasaya na magiging bumuo ng pamilya natin? Tapos ngayon na hinahanap kita para makapag-usap tayo. Bakit kita ko na may kasama ka na ibang lalaki? Masyado nang hulihan lahat para sa atin, Rafael. Nasaan ka nung kailangan ka namin ni Coco? Nasaan ka nung hirap na hirap ako sa pagtatrabaho para mabuhay lang siya? At nakalimutan mo na bang ginawa mo sa akin noon? Kaya nga nandito na ako para bumawi. Di niyo na kailangan na lalaking yun. Umiling-iling siya. Gusto kong bigyan ng kumpletong pamilya si Coco. Ikaw nga marahil ang tatay niya. Pero karapatan kong bigyan ng pamilyang totoo ang anak ko. Yung kami ang pinipili kasi mahal kami. Hindi yung pinipili lang kasi yun ang dapat. Sagot niya. I'm sorry for calling you last night and asking for your help. Sobrang desperado ko lang talaga masolusyonan ng problema ko. Sorry kung pinaasa kita na may babalikan ka pa sa amin ni Coco. Masaya na kami ni Rafael. Please, huwag mo nalang guluhin yun. Anang-anong sa anak mo. Bakit hindi mo ako magawang patawarin? Mahinang tanong na lalaki sa kanya. Bumuntong hininga si Natalie. Ayaw na sana niyang balikan na nangyari noon, pero unti-unti na naman niyang naalala ang lahat ng sakit na pinagdaanan niya noon. Naalala mo ba kung gaano ako nagmakaawa sa noon para lang huwag mo kaming iwan? Hindi mo ako pinansin at hinayaan mo lang akong basang-basa sa ulan.
Alam mo ba nagkasakit ako noon at halos mawala sa akin si Coco? Na naghihirap ako sa paglilibor sa kanya. Nung halos mamatay ako sa panganganak sa kanya, nasan ka? Sinalo ko ang lahat ng hirap, Rafael. Kinailangan kong maging matatag para sa anak ko dahil paano siya kung pati ako manghina't sumuko. Hindi mo alam kung gaano mo ako sinaktan nun. Kaya sana naman ngayon na unti-unti ko nang inaayos ang buhay ko para mabigyan ng mas magandang kinabukasan ng anak ko. Huwag mo na kaming pakialaman. I'm sorry, Natalie. Naduwag lang talaga ako ng mga panahong yun. Hindi ko alam kung makakaya ko bang panindigan kayong dalawa. Naiintindihan ko, Rafael. Sagot niya. Aalis na ako. Please, hayaan mo na lang kami ni Coco. Pwede mo pa rin naman siyang bisitahin dahil kahit baliktarin ko man ang mundo, hindi mababago na ikaw ang tatay niya. Matapos niyan sabihin yon, ay nagpaalam na siya. Bumalik siya sa restaurant kung nasan si Red at Coco. Napangiti siya na makitang masayang nagkukuwentuhan ng dalawa. Nakahain ng mga pagkaing in-order nila sa mesa, pero mukhang hinihintay pa ng mga ito ang pagdating niya bago magsimulang kumain. Mama! Tawag sa kanya ni Coco. Napatingin din tuloy sa kanya si Red. Ilang linggo na lumipas simula nang maging silak kuno ni Natalie. Mukhang naniniwala naman ang kanyang mga magulang dahil nasa kanya pa rin ang right sa pamumuno sa kanilang kumpanya. Bilang kapalit, tinutulungan niya si Natalie sa pag-aalaga sa anak nito at sa mga linggon lumilipas, natutunan na rin niyang mahalin na parang sariling anak ang bata. Sino ba naman ang hindi mamahalin si Coco? Napaka-sweet, magalang, mabait at napakatalinong bata pa. Anong gusto mong kainin, Coco? Tanong niya sa bata. Walang tao sa mansyon. Nasa Australia ang kanyang mga magulang nagbabakasyon. Ang mga kasambahay naman nila ay naka-day off lahat. At si Natalie naman ay nasa ospital para alagaan ng ama na merong sakit. Ayaw naman itong dalhin sa ospital ang anak kaya nag-volunteer na lang siya na siya mag-aalaga muna rito. Nabayaran na rin itong utang ng pamilya sa tulong ng ibinigay niyang pera. Pancakes po, Daddy. Nakangiting sagot ni Coco. Buhat-buhat pa nito ang teddy bear na ibinigay niya rito. Tatango-tangong sinimula ni Red ang pagluluto ng pancakes. Mabuti na lang at naturuan siya ng mami niya noon na magluto kaya kahit papano hindi na siya mahihirapan pa. Nasa kalagitnaan na sila ng pagkain ng breakfast si Coco nang makatanggap naman siya ng tawag mula sa kanyang sekretarya na kailangan siya sa kanilang kumpanya ngayon para sa isang emergency meeting. Kaya pagkatapos silang kumain, agad niyang inasikaso ang bata. Ilan sandali pa'y nasa kumpanya na silang dalawa. Isinama niya sa conference room si Coco. Palapit sa mahabang mesa kung saan nakaupo ang mga board members niya ay merong sofa. Inihatid niya roon ang bata at pinaglaro muna ng mga laruang dinala niya para hindi ito mabore. Baby, may asikasuhin lang doon si Daddy ha. Dito ka lang muna ha. Pagkatapos ito, susunduin natin si Mama mo sa ospital. Bilin niya kay Coco. Nagningning ang mga mata ng bata. Okay po, Daddy. Sagot ito. Bahagya pa muna niyang ginulo ang buhok ng bata at hinalikan ito sa ulo bago tuluyan lumapit sa mga board members niya naghihintay na. Good morning everyone. Let's start the meeting, shall we? Panimula niya. Nabaling ang atensyon ng mga kalalakihan sa kwartong yun sa kanya. Hindi makapaniwala mga ito na nagdala siya ng bata sa meeting na yun. Sino bang hindi? He was always cold, intimidating at palaging gusto niya na organisadong lahat. Tapos ngayon ay dadali siya sa meeting na may kasamang bata. Kahit ang sekretarya niyang si Ana ay mukhang hindi rin makapaniwala sa nakikita. I'm sorry for my curiosity, Mr. Calyahan. Gusto ko lang malaman kung anak mo bang kasama mong bata. Tanong ni Mr. Rivera na mukhang hindi na nakayanan at nagtanong na talaga. Tumango siya. Yes. Proud na proud niyang sagot. Ang ganda ng anak ko, no? Dagdag pa niya. Natatawan tumango naman ang matandang lalaki. Subukan lang nitong hindi sumang-ayon at sisiguraduhin niya talagang masisibak ito sa posisyon sa kanyang kumpanya. Manang-mana sa'yo. Ang anak mo, Mr. Calyahan. Papuri pa ng isa. Napangiti siya. Kahit ramdam niyang inuuto na lang siya ng mga ito. Thanks. Sagot niya. Anyway, let's start. Tumangot-tango ang kanyang mga board members. Nagsimula naman si Ana na i-discuss ang dahilan para sa emergency meeting na yon. Seryosong bawat isa sa kanila at marami ang nagbibigay ng kanya-kanyang opinyon. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, biglang lumapit ang nakangusong si Coco sa kanya.
Daddy, gutom na po ako. Anito sabay haplos sa tiyan. Natahimik ang lahat. Maging si Ana na nagsasalita pa rin sa harapan nila ay natahimik din. Naaawang napatingin naman siya sa anak. Oh, I'm sorry baby. Anya. Saka kinuha nilang muffins at isang pack ng gatas sa kanyang bag. Nagdala talaga siya ng mga snack para kay Coco kung sakaling magugutom ito. Pagkakuha ni Coco sa mga pagkain ay muli na itong bumalik sa sofa. I'm sorry for that. Paumanhin niya sa lahat. Tumango lamang ang mga ito. Muli na silang bumalik sa meeting. Makalipas ang kalahating oras, lumapit na naman sa kanya si Coco. Kinukusot naman ito ang mga mata. Hindi pa rin tapos ang kanilang pinag-uusapan. Daddy, inaantok na po ako. Anito sabay yakap sa kanya. Napangiti siya at kinalong ang bata. Marahan niya itong tinatapik sa braso upang makatulog. Sinanyasan naman niya ang sekretarya na magpatuloy. Daddy, hindi po ako makatulog. Pwede niyo po ba ako kantahan ng Twinkle Twinkle Little Star? Request ni Coco. Awkward siyang ngumiti sa kabinalingan ng mga board members niyang natatawa na rin sa kakulitan ng kanyang anak. Tumikhim pa muna siya bago nagsimulang kumanta. Daddy, group song po ang gusto ko. Muling request ng bata. Narinig niyang pagsinghap at pag-ubo ng ilan. Mukha nagulat din sa request ng kanyang anak. Well, narinig naman siguro ang request ng anak ko, di ba? Napipilitan, May. Walang nagawa lahat ang naroon sa meeting kundi ang kumanta ng Twinkle Twinkle Little Star. Ang meeting na para sana sa kanyang kumpanya ay nauwi sa isang mini-concert para lang mapatulog ang kanyang anak. Mabuti na lang, nang matapos silang kantahin ang nursery rhyme na yon, ay nakatulog na rin si Coco. Ipinagpatuloy nilang meeting na halos 1 oras pang inabot. Nang matapos ay saka naman nila sinundo sa ospital si Natalie. Gusto niyo ba munang kumain ng dinner bago kayo ihatid pa uwi? Tanong niya sa mag-ina. Agad naman tumango si Coco na nakaupo sa backseat ng kanyang kotse. Pwede po bang mag-request, Daddy? Gusto ko po sana si Jollibee kumain. Miss ko na po kasi yung fried chicken. Sabi nito. Tumango naman siya. Of course, anak. Kahit ano pang gusto mo. Masyado mo na siyang ini-spoil. Bulong sa kanya ni Natalie. Sabay nilang binalingan si Coco na mukhang inaantok na naman. She's my daughter, Nat. Siyempre, gusto kong i-spoil siya. Ramdam niya ang pagtitig ng babae sa kanya. Thank you, Ret. Salamat kasi minahal mo talaga si Coco na para mo na rin sariling anak. It's my pleasure. 2 months ago, kung may nagsabi kay Natalie na magiging ganito sila kasaya ng anak niya, ay hindi siya maniniwala. Pero ngayon na sila mismo ang nakakadama ng kasayahan, ay wala na siyang mahihiling pa. Red is like an answered prayer. Nagkaroon ng direksyon ang buhay niya at masasabi niyang inaalagaan talaga sila nito ng higit pa sa kung ano ang napag-usapan nila. Natapos na rin ang problema nila sa utang sa pamamagitan ng perang ibinigay ni Red. Bukod pa roon ang ibinibigay sa kanya na lalaki na bayad sa pagpapanggap niya bilang nobya nito. Kaya malaki talaga ang pasasalamat niya rito. Alam niyang kasunduan na ang lahat, ngunit sa paglipas sa mga araw, ipinapanalangan niya na sana ay hindi na lang ganoon ang tingin ni Red sa kung anong meron sila. Because yes, she's falling in love with him. Hindi naman din kasi mahirap mahalin ng lalaki. Dagdag pogi points pa para sa kanya ang nakikita niyang pagmamahal nito para sa anak niya. Tumikhim si Natalie at pilit na itinaboy ang kung anumang bumabalot sa dibdib niya. Hindi pwedeng lumalim ang iniisip niya. Hindi niya pwedeng kalimutan na pag-arte lang ang lahat ng iyon at may hangganan din. Mama! Sigaw ni Coco mula sa sala. Napangiti siya agad. Ano yun, anak? Sumilip siya sa sala at naabutan si Coco na nakaupo sa sahig habang hawak ang isang maliit na Barbie doll. Kahit na maliit yun, makikita agad kung gaano yun kamahal sa klase at disenyo pa lang. Nakakalat din ang iba pang mga laruan sa paligid dito. Mama, tignan mo po ito. Binili po sa akin ni Daddy Red. Masiglang sabi ng bata. Napakurap-kurap siya. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya sanay na marinig ang salitang daddy mula kay Coco kapag si Red ang tinutukoy nito. Lumapit siya at umupo sa tabi ng anak. Talaga? Kailan ka pa binilhan ni Daddy Red niyan? Kahapon po. Masiglang sagot ni Coco. Sabi niya kapag nag-behave daw po ako, bibili pa siya ulit. Napailing siya habang natatawa.
Talaga lang marunong ka nang makipag-deal sa daddy mo. At yung daddy mo naman talagang ini-spoil ka masyado. Mama, Biglang sabi ni Coco, bahagyang lumiliit ang boses. pwede po bang si Daddy Rat na lang talaga yung daddy ko? Natigilan siya, parang nanikip ang dibdib niya sa narinig. Lumaki mang walang tatay si Coco, ay palagi naman niyang sinisiguro na hindi nito mararamdamang may kulang sa buhay nito. Ngayon na nagre-request ng ganoon sa kanyang anak, na-realize niya na iba pa rin kapag may kinalakihang tatay ang bata. Bakit mo naman nasabi yan, anak? Marahan niyang tanong. Nagkibit balikat ang bata. Kasi mabait siya. Tapos lagi niya tayong sinasamahan. Tapos lagi niya akong binubuhat. Alam ko rin po na love niya tayong dalawa. Pero ang lahat ay isang palabas lang, anak. Gusto niya sanang sabihin kay Coco, pero alam naman niyang hindi pa nito yon maiintindihan. Napayuko si Natalie at marang hinaplos ang buhok ng anak. Mama, Muling tawag ni Coco. hindi po ba siya aalis? Hindi po ba niya tayo iiwan? Hindi siya agad nakasagot. Dahil kahit siya, hindi niya alam ang sagot. Mama? Bumuntong hininga siya at pilit ang ngumiti. Hindi natin alam yan, anak. Bakit po? Kasi si Daddy Ret mo ang magpapasya nun, anak. Hindi natin pwedeng sabihin sa kanya na forever siya magstay dahil yun ang gusto natin. It's his choice, anak. Pero sana nga hindi siya umalis, ano? Sana nga hindi niya tayo iwanan. Natahimik si Coco saglit, saka muling nagsalita. Ayoko siyang umalis. Napangiti si Natalie kahit bahagyang nangingilid ang mga luha sa mga mata niya. Ako rin, mahina niyang sabi. Ha? Ano po yun, Mama? Wala. Umiling siya at hinimas ang pisngi ng anak. Halika na nga, maghugas ka na ng kamay, kakain na tayo. Okay po. Tumayo si Coco at patakbong pumunta sa kusina. Naiwan siya sa sala. Natahimik ang kanilang bahay. Wala siyang trabaho ngayon dahil day off niya. Kaysa lumabas, mas pinili na lang niyang manatili sila ng anak sa bahay. Naglinis siya ng bahay at naglaba na rin ang kanilang mga damit. Bumukod na rin siya ng bahay. Iniwanan na niya ang kanyang pamilya. Matagal na naman niyang plano yun. Ngayon lang natuloy ng dahil sa pasahod sa kanya ni Red. Maya-maya, napatingin siya sa pintuan ng bahay na para bang anumang oras ay papasok doon ang lalaking unti-unti nang nagiging mahalaga sa buhay nilang mag-ina. Hindi niya alam kung hanggang kailan ito mananatili sa kanilang tabi. Hindi niya alam kung hanggang kailan ang kasunduang yon. Ngunit isang bagay ang sigurado niya, hindi na lang yun kasunduan para sa kanya. Mama? Napapitlag siya na marinig ang sigaw ni Coco mula sa kusina. Mama, bilis po. Gutom na po ako. Natawa siya at tumayo na rin. Ang kulit mo talaga, sabi niya habang naglalakad papunta sa kusina. Ngunit na makarating siya sa kusina, ay biglang bumukas ang main door, pumasok si Red, hawak nito ang 2 paper bag. Napahinto siya. Maaga ka yata ngayon, sabi niya. Bahagyang umiti ang lalaki habang inilalapag ang mga dalang paper sa mesa. Oo, sagot nito. May dala nga pala akong pagkain. Talaga po, Daddy? Usisa ni Coco habang sumisilip mula sa kusina. Para sa akin po ba yan? Natawa si Red. Oo naman, para sa'yo talaga yan, may princess. Anito sabay gulo sa buhok ng bata. Yay! Tumakbo si Coco palapit sa lalaki at agad itong binuhat ng huli. Napangiti si Natalie habang pinagmamasdan ng dalawa. Anong binili mo? Tanong niya. Favorite ni Coco. Sagot nito. Ano? Sabay na tanong nilang mag-ina. Ngumisi si Red. Fried chicken. Yay! Sigaw ni Coco. Grabe. Natatawang sabi ni Natalie. Napakadali mo namang pasayahin. Bata pa kasi ang anak natin, Natalie. Sagot ni Red habang kinukulit si Coco. Madali pang pasayahin ang mga bata. Sandaling nagtagpo ang mga mata nila. At sa simpleng sandaling yun, may kung anong kumabog sa dibdib niya. Hindi niya alam kung paano niya pipigilan ang nararamdaman. Dahil kung magpapatuloy yon, hindi na siya sigurado kung kakayanin pa niyang ituring na kasunduan lang ang lahat. Kumusta kayong dalawa? Mag-e-expect na ba ako ng pangalawang apo mula sa inyong dalawa? Nakangiting tanong ni Senyora Alexandria sa kanila ni Red. Kakauwi lang ng mga ito galing sa Australia.
Ang kanyang anak na si Coco ay nakaupo sa kandungan ng senyor habang iniisa-isang tignan ang pasalubong nito. Ramdam ni Natalie ang pamumula ng kanyang pisngi. Kailan niyo ba balak na magpakasal? Dagdag na tanong pa nito. Really, ma'am? Kauwi niyo lang po galing bansa tapos ito agad ang gusto niyong pag-usapan natin? Natatawang sabi ni Red. Nakaupo ito sa kanyang tabi. Nakapatong ang braso nito sa kanyang balikat. Dahil alam kong seryoso ka na sa pagkakataong ito, anak. Malamlam ang mga matang wika ng senyora. Kita niyang pangungunot noon ni Red. What do you mean, mama? Bumuntong hininga ang ginang. Alam ko kung gaano ka kapilyo pagdating sa mga babae. Madalas ka ring papalit-palit ang girlfriend noon. At madalas kong ipangamba na baka mamatay na lang ako na hindi pa nagkakaapos sa'yo. Pero ngayon, sa nakikita ko, mukhang may pag-asa pa ako. Anito. Pinakaba ko ba kayo masyado? Natatawang ani Red. I'm sorry, mama. Ganun lang siguro ako noon dahil hindi ko pa nakikilala yung babaeng para talaga sa akin. Pero ngayon na nandito na po sa akin sina Natalie at Coco, umasa kayo na hindi ko kayo bibiguin. Anito. Give me another grandchild then. Anang senyor. Hindi pwedeng isa lang, Red. Gusto ko ng 3 o 4 pa nga po. Dagdag pa nito. Umawang ang labi ni Natalie nang hawakan ni Red ang kanyang mga kamay sa harapan ng mga magulang nito. All right, Dad. Nakangiting sagot ito sa ama. Bantayan niyo muna ang anak ko. Aalis lang kami ni Natalie. Gumiti ang senyor, saka sinanyasan silang umalis na. Go, kami nang bahala sa apo namin. Basta siguraduhin mo lang na magkakaroon na kami ng pangalawang apo after 9 months. Natatawan tumango si Red. I will, Dad. I will. Akala naman niya ay kung saan niya siya dadalhin ni Red. Pumunta sila sa inuupahan niyang bahay. Nakanguso siyang naunang pumasok sa loob at ganoon na lang ang gulat niya nang makitang dinner na inayos sa lalaki para sa kanila. Naluluhang pinagmasdan niya ang napakagandang setup ng dinner nila. Yung pa lang ang unang beses na may gumawa ng ganoon para sa kanya, kaya walang paglagyan ng sayang nararamdaman niya. Ano to, Red? Tanong niya rito. Lilingon na sana siya na maramdaman ang pagyakap ng lalaki sa kanya mula sa likuran. I want to tell you something, Nat. Bulong nito sa kanyang tainga. I'm falling in love with you. Hindi ko alam kung kailan at paano nagsimula, pero hindi ko na yata kaya magising sa umaga na wala kayo sa tabi ko ni Coco. Panimula nito. Alam kong kasunduan lang lahat na namamagitan sa ating dalawa. Nasa kasunduang din yun na hindi tayo maaaring mahulog sa isa't isa. Pero hindi ko pala kaya yun. Sa araw-araw na magkasama tayo at nakikita ko kung paano ka magmahal, kung gaano ka kabait, at kung gaano kalaki ang puso mo na magpatawad sa mga taong nanakit sa'yo. Unti-unti ko ring natutunan na mahalin ka. Nakikiusap ako sa'yo, Nat. Baka pwede namang ibang kasunduan naman ang gawin natin. Nangunot ang noon niya pero hindi na rin mapigilan ang kilig na nararamdaman. Anong kasunduan ang gusto mo? Tanong niya. Let's spend the rest of our lives together, shall we? Napangiti siya. Tinanong ako ni Coco kung pwede raw bang huwag ka na lang umalis sa tabi namin. Hindi ako makasagot sa kanya kasi hindi naman kita pwedeng pangunahan sa bagay na yan dahil ikaw lang ang makakapag-desisyon yan. Pero alam mo ba kung gaano ko ipinagdasal na sana nga, hindi mo kami iwan? Ikaw nagturo sa akin na pwede rin palang mahalin ng isang tulad kung may anak na. Anya, what do you mean? Tanong nito. Bumuntong hininga siya. Naghiwalay kami ng tatay ni Coco noon dahil hindi niya matanggap ang responsibilidad na kakaharapin niya nung mabuntis ako sa anak ko. Tapos 1 taon si Coco nung magkaroon ulit ako ng boyfriend. Akala ko tanggap niya ang anak ko kasi yun ang pinapakita at pinaparamdam niya sa amin pero yung pala. Gusto niya lang palang malaman kung makakaya niya bang paibigin ng isang tulad kung may anak na. Simula nun, hindi ko na naisip na magmamahal pa ako at may magmamahal pa sa akin. Sagot niya. You mean? Ngumiti siya. Yes, Mr. Red Kalyahan. Mahal na mahal din kita. Mahal na mahal kita kahit takot ako magmahal ulit at mauwi lang sa sakitan. Please don't break my heart again. Napasuntok sa eres si Red pagkatapos ay mahigpit na siya niyakap. I won't hurt you like what those jerks did. Mahal na mahal kita para saktan lang, Natalie. You made me so happy. Thank you, Natalie. Thank you so much. I love you. Mahigpit niya ring niyakap ang lalaki. I love you too, Red. I love you. Aaminin niyang matindi pa rin ang kabang nararamdaman niya. Kaba na baka masaktan lang siya ulit dahil tiyak na mas masakit ang mararamdaman niya kung si Red na ang mangiiwan sa kanya. Pero para sa lalaki, ay handa siya maging matapang. Handa siyang harapin ang lahat.
Hindi na baling masaktan na naman siya basta't makasama niya lang ito. Basta't mapagbigyan niya na lang ang puso na isinisigaw nito. Narinig mo ba request si Dad kanina? I think kailangan na natin siyang pagbigyan. What do you think? Nangingiting-an nito. Si senyor ba talagang may gusto niyan o ikaw? Humalakhak ang lalaki. Me, of course. Natawa na rin siya. Sige, pero gusto ko naman ng lalaking anak, Ret. Gumisi ang lalaki. Kailangan ko palang pagbutihin. Hindi pwedeng madisappoint ang asawa ko sa kanyang request. Sabay silang natawa saka nagmamadaling pupunta sa kanyang kwarto. Hindi na niya napigilan ang sarili. Pagkasarado ng pinto ay agad niyang sinunggaban ng halik ang nobyo na buong puso naman itong tinugon. A few months later, Mrs. Kaliyahan na siya. Hindi na rin niya mawari kung paanong ganong kabilis ang lahat. Ang alam niya lang, siyang pinakamaswerteng babae sa mundo dahil may isang Ret Kaliyahan na nagmahal sa kanya at sa anak niya. Makalipas ang ilang taon, ay natupad din nila ang request ng biyanan niyang lalaki. Ang dating tahimik na mansyon ng mga Kaliyahan ay napuno ng masasayang tawanan ng mga bata. Sino bang mag-aakalang ang pagpapanggap nila ay magiging totoo? Masama ba kung magpapasalamat siyang nagkaproblema sa perang tatay niya noon? Kasi kung hindi, dahil doon ay hindi siya Mrs. Natalie Kaliyahan ngayon. The End. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!